Hello? Hi, Papa Jackson. Hi, good morning. Good morning po. Good morning. Ikaw yung Hi. caller dapat kanina. Ang tagal ka naming inantay. Yes, sorry. Kasi parang nakalimutan ko parang i-unlock yung profile ko. Sorry. Alam mo naman yung policy, di ba? Pag ganitong may multa kang, magkano nga multa natin, guys? 10.8? No, 10.8. Ang mahal. Kaya wag 11.8 pala. 11.8 ang multa. Oh my God. Huwag niyong uulitin kasi kalaan yung 11.8. Sorry. Ano pangalan? Lenlen po. Lenlen. Yes. Nakikita mo ng pangalan mo, Lenlen. Hi, Lenlen. Hi, nickname ko po yan ng bata ako. Ay talaga. Yan ang pet name mo sa nanay mo, no? Oo, apo. Ako, Buboy. Buboy ako eh. Pag hindi ako tinawag na nanay ko na Buboy, may kasunod na palo yun eh. Galit siya. Paglambing, Buboy. Anyways, ilan taon na si Lenlen? I'm 44 po. 44. Naku, anong pakiramdam na mag-40s? Di ko alam yan. Okay lang. Charot. Saan ka ngayon? Where are you calling from? Sa North Caloocan, sa bahay lang ako. Caloocan. I'm currently working. That's why I'm still online listening. What's the job? Yeah. Anong job? Medyo kanasabana. Oh, I'm an RN and right now I'm a virtual assistant for a surrogacy company based Oh in my God, California. she's so slang. Oh, no. Guys, pinapakita ang gilas tayo ng islang, ha? Hindi naman po. Ang hirap kasi ng mag-Tagalog ng sobra. Pero Tagalog po ako. Talaga. Hindi. Bakit? Minamaliit mo ba ako? Kaya ko mag-English, no? Hindi Kaya naman ko. po. Ayun. You wait there. I'll focus myself to you. Ha? Take a car. Sure. Parang wrong grammar ako agad dun, ha? So, registered nurse ka. Apa. Eh, di mas malaki ang sweldo mo sa mga normal na VA, di ba? Kasi medical apo, eh. medyo. Oo, di ba? Apo. Okay. Mm-mm. Mga kaibigan, makakapag-solicit tayo dito. Anyways, si Lenlen. Ay, Apo. may asawa na ba? Hiwalay na po ako dun sa legal husband ko because nangyari po is I'm a battered wife Kailan pa kayo for 12 hiwalay? years. 2009. Matagal na. Huwag natin kalkalin yun. Apo. Naka-move on Apo. ka na dyan. Oh. Yes. The one thing I've learned sa mga babaeng dumaan sa ganyan, pag tinatanong mo, and they are forced to tell the story, nasasariwa nila. Kaya kinakat ko eh. Papa. So, 2009 Actually, matagal na. diagnosed, because of that incident, I was diagnosed with PTSD. Oh, okay. Pero I'm okay now. That's good. That's very nice to hear. May jowa ka na ulit. Apa. Nakailan ka na? Isa lang after po nun. Oh. That was, naghiwalay kami 2009 and yung current partner ko, naging kami noong 2014. Oh, so it was a good 5 years before you fell in love again. Yes. Okay. Where'd you meet him? Sa work, coworker ko siya noon. Actually, pinagsisilosan siya dati but before, hindi naman talaga kami, friends lang kami. My basis. Yeah. Kasi naging ka-work ko na siya. So, naging kagaanan ko ng loob na ikuwento ko lahat yung mga stories ko. And then, yun, naging kami after 5 years. Okay. Sige. You're still together. May anak na kayo? Yes. Meron kaming adopted daughter. Because hindi ako na pwedeng manganak because naligate na ako. Doon sa ex mo, may anak ka doon? Yes, 3. Okay. Yeah. Okay, ba't tayo magkausap ngayon? Kasi, Papa Jack, gusto ko lang i-check talaga kung tama ba yung pakiramdam ko sa ngayon sa family ng current partner ko or baka mamaya masama na talaga yung ugali ko. Kasi sa ngayon, okay yung pamumuhay namin. Wala kaming kahit anong problema. The only problem is yung family ng partner ko is really dependent sa kanya.
And minsan natitake for granted na nakasama ako dun sa picture. Parehas kami na nagpo-provide sa family na meron kami ngayon. Yung mga sisters niya, pinaasa na sa amin yung pag-aalaga at pagpapaaral sa mga anak nila, which is happy naman kami kasi naawa kami doon sa mga bata. Kaya lang parang minsan, sobra na. Lahat ng mga pamangkin, binibila namin ng gamit sa school, yung mga pamangkin na dalaga, even yung mga tuition nila or, books, lahat, everything. Ang nireklamo ko lang po doon is, minsan nafe-feel ko na sobra na. Dito na sa amin din sila nakatira. Minsan sila na lang magdidesisyon na pupunta sila dito, magstay sila for a week or a month. Syempre, kahit medyo mas maluwag yung buhay namin ngayon, meron akong strict budget na sinusunod. At ang nangyayari, hindi kami nagkakaroon ng yung plan. Kunwari, meron kaming plan na bumili ng bahay or bumili ng kahit ano. Hindi namin masusunod kasi parang nahihiya ako na hindi kami mag-share. Kasi before kami ng partner ko, siya yung breadwinner. At ang parang pakiramdam ko nung una is kinuha ko kung ano yung meron sila. Yung breadwinner, yung taong inaasahan nila, kinuha ko. At ang feeling ko, napakasama ko doon kasi hindi ko na sila binigyan ng chance or hindi ko na sila, paano ba sasabihin yun? Yung inagaw ko, kung ano yung dapat sana is marangya yung buhay nila ngayon. Pero I don't think kasi na mangyayari yun kung hindi rin kami yung naging mag-partner because ako yung nagpupush sa kanya na maging much better. Before, kaya kami naging close, Papa Jackson, is because nung 2009, nung co-worker ko siya, is pumapasok siya sa office na wala siyang pera. Doon siya natutulog sa office. So naawa ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, share, sabay na tayong kumain. Since mahina naman akong kumain that time. Ang sweet na yan. Sabi ko sa kanya, hati na lang tayo. Bumili ka na lang ng rice. Ako na yung sa ulam. Tapos share tayo. So, Ang sweet. naging ano na siya, everyday habit na everyday ganun kami. Naawa ako sa kanya. Tapos sasahod siya ng 50,000-60,000 sa call center before. Then after 1 to 2 days, babalik na siya sa office. Doon na siya uli matutulog kasi yung pera niya na lang 500. And then naawa ko sa kanya. Sabi ko, ikaw nagtatrabaho, bakit ganun? Pati yung sapatos, yung one time yung sapatos niya nakita ko is sira. Bukas na talaga yung ano. Sabi ko, bumili ka ng sapato sa next sahod mo and then after nun, ibigay mo sa family mo yung iba. Pero yung ginagawa kasi ng family niya is manghihingi ng pera. Kunwari ipambabayad ng Meralco, hindi ibabayad. Mapuputol. So ending hihingi na naman sa kanya. Tapos paulit-ulit lang, cycle, lahat ng bill. Yung mga kapatid niya, ganun din, kuya, baon, lahat. Actually, mga humihingi ng baon na kapatid niya is hindi na para doon sa mga kapatid niya, sa mga pamangkin. Which is okay lang din sa akin kasi mababait naman yung mga bata. Kaya lang minsan feeling ko yung mga parents nila, yung mga sisters, especially sister, is naging entitled sila. Pag nahindian namin is pagtatampo, ibablock kami. Actually, hindi ko sila friends sa Facebook account ko. Kasi ayoko nung natotoxican ako na pag may nag-post ka, diba, nakapag-post, nakapag-kumain sa ganyan, tapos kami 100 lang, hindi mabigyan. Parang, hindi ko alam, kasama pala kayo dapat sa budget namin. Hindi ko alam na dapat pala ipagpapaalam ko sa inyo yung mga ganun. Happy naman po akong mag-share, kaya lang yun nga po, parang feeling ko, sobra na yung naibibigay namin. At pag humingi kami ng konting pabor, hindi napagbibigyan. Minsan lang naman po. So, yun po yung problema ko sa family. At ang feeling ko kasi nga, napakadamot ko para sa family niya. Hindi ko alam kung tama ba yun. I-continue ko ba na patirahin pa sila sa amin? I-continue ko ba na pag-aralin pa yung mga bata? Or kung anong gagawin. Kasi sa ngayon, okay lang dati kasi wala kaming anak. Pero now that we have a 4-year-old daughter, is nag-iba yung priority. Na kailangan, sabi ko, imbis na
mapunta dun sa pamangkin, dapat sa anak na lang namin. Kasi ito na yung responsibilidad na meron kami ngayon. At yun na yun dapat namin tingnan in the future. And also, I have my own kids. Two of them are now in college. So, magastos. Tapos mayroon akong isang 12 years, grade 12 na anak din. Magastos talaga. Now, nagkaroon kami ng incident recently na since pinagkakatiwalaan namin sila, nagkaroon ng nakawan sa bahay. Hindi naman yung mga malalang nakaw, pero but it's yung mga simple things like t-shirt, sando, nabawala, medyas. And then, sinabi ko sa partner ko yun. Noong una, hindi siya naniwala. Pero eventually, nakita niya sa drawer nila. So, kinonfront. After niyang i-confront yun, sinabi niya is, sa susunod, sana wag na mangyari to. Kasi ikaw yung pinagkakatiwalaan namin eh. Imbis na matake niya yun as a second chance, ang ginawa niya is, Kuya, hindi na lang po ako magsistay sa inyo. Nag-alibay siya na doon na lang daw siya sa Bulacan, which is mas okay na lang daw kung doon sila para walang maging issue. Ito kasing sister na isa is feeling ko, nawala na siya ayaw niya na magtrabaho, wala siyang trabaho ever since. Yung mga anak niya kami nagpapalaki. So, ngayon kasi sinasabihan ako, alam ko, sinasabihan nila ako behind my back na ang sama ko. Kasi ngayon hindi na sila talaga nagpupunta. Which is minsan namimiss ko din naman. Pero parang ganun po yung nangyari na masama ako. Sabi ko na lang sa sarili ko, kahit anong gawin ko, good or bad, I think may masasabi at masasabi pa rin sila sa akin eh. At wala na akong magagawa doon, Papa Jackson. Tinanggap ko na lang na siguro masama na talaga ako. Tapos yung partner ko pala, super understanding niya. Alam niya, sinasabi ko sa kanya lahat ng mga problema ko sa mga kapatid niya. Okay lang naman siya. Nakikinig siya lagi sa akin. Which is kaya ako nagigilty kasi parang ang bait ng partner ko eh. Tapos ako ganun yung ugali ko. Ganun po. Am I bad? What do you think po, Papa Jackson? Tama ba yung ginagawa ko sa ngayon na i-cut off muna sila? Bakit ka nababother? Sabi mo, tinanggap mo na ikaw yung masama. Yes, pero I'm sorry, were you being sarcastic when you said that? Kasi kung tinanggap mo na, ano pa sabihin ko sa'yo? A part of it being sarcastic kasi parang... Okay. So don't do that with me kasi I don't work well with sarcasm. Kasi let's be transparent and honest with our conversation. Okay? Mm-hmm. Because if you're going to tell me na tinanggap ko ng masama ako, anong sabihin ko sa'yo? Alam mo palang masama ka. Do you want me to convince? No, do you want me to convince you hindi ka masama? Because I wouldn't do that. No, hindi naman po. Okay. Ganito what you want is not wrong. Let me start there. Mm-hmm. I get you, no? You have 3 kids from your previous relationship. You have another kid with your current partner. So 4 yan, tama? Opo. Okay. And to protect yung income ng family, yung resources ng family, and to allot yung kumbaga yung pinakamalaking porsyento ng resources ng family for the family. It's never a selfish thing. It's actually purely logical. Mm-hmm. Okay? Hindi ka mali doon. Mm-hmm. Okay? Opo. Maliwanag tayo dyan, ha? Apa. Hindi mo yan kailangang i-confirm kahit kanino. Okay. Hindi ka mali doon. But I have several pointers I wanna talk about. Sure. Let's do this if you can promise me you have an open mind and open heart. Yes. Okay. Yes, please. Mm-hmm. Yung hindi kayo friends ng mga kamag-anak ng jowa mo, that says a lot about the person that you are to them. I'm not saying you're a bad person. I'm just saying that says a lot about the kind of person you are to them.
Mhm. Pwedeng mali sila pero iba ang tingin nila sa'yo. Opo. Let me explain myself here. Okay. Mahihirap ang kamag-anak ng asawa mo. Tama? Opo. Okay. Matter of fact, yan ang estado ng buhay ng jowa mo Opo. na namit mo siya. Tama? Yes. Okay. Opo. Maybe you don't know this, but there is a very profound bond between relatives or brothers or sisters who went through the same difficulties in life. Mhm. Okay. Hindi yan basta-basta kayang kalimutan na mister mo kasi dumaan siya dun eh. Tama po. She knows, he knows, he can, I'm sure he can still smell, he can still taste, he can still envision yung mga araw na pinagdadaanan niya, pinagdadaanan ng mga kamag-anak niya ngayon. That's why to him, if there is something he can do for them, he will do it for them. Mhm. To you, this is purely logistical problem. Titigilan ka na ba silang supportahan? Wag na sila mapuntahin yung mga kamag-anak dito, ganyan and whatnot. To you, it's a logistical problem. And you're not wrong. Mhm. You're not wrong. But to your husband, to your partner, it's not the same as you are. Opo. Tama. Iba yun sa kanya. Iba yung pinanggagalingan ng mister mo. Kasi alam niya dahil dumaan siya doon. A matter of fact, when he was going through the roughest times of his life, someone helped him. It was you. Ikaw yung tumulong sa kanya, and it surprises me that you don't get yung pinagdadaanan ng mga kamag-anak niya mahirap kasi tinulungan mo nga siya noon eh. Mhm. Opo. Ba't ka umiiyak? Nagigilty ka, no? Kasi somehow sinabi niya yun sa akin eh, na parang ang sabi niya, yung pinagdaanan namin kasi iba. Tapos, para sa akin, hindi ko pinakinggan na parang, sus, wala yan. Maybe siguro hindi ko alam kung paano talaga yung bonding ng mga magkakapatid. Kasi ako, sarili ko, I'm adopted. Hindi ko alam siguro. Leland, you are not wrong. You are not wrong because what you're trying to do is you're just trying to protect your family. Now, that's not wrong. Opo. Siguro kung meron ka mang pagkukulang is that you did not pause for a little bit and really contemplate and digest what he was telling you. Kasi ganito hindi naman talaga din niyo dapat sagot yung mga kamag-anak niya. Okay? Maging malinaw tayo sa part na yan. Yes. Hindi naman talaga dapat. Tama? Opo. Siyempre may anak ka na eh. Di ba? Opo. But your husband, your partner, will never understand where you're coming from if it sounds like you are being punitive to them. Mhm. Di ba? Pag punitive yung dating mo sa kanila, he'll never understand that. Mhm. Laging mauuna yung amor niya doon. Because it takes away the compassion. Mhm. Yes, opo. Diba? It takes away the compassion. Now, ang pinag-uusapan dito ay mga pamangking maliliit. Tama? Ngayon po dalaga na sila. Lumaki na sila. Yes. There you go. No? Matagal na pala. Ba't binabanggit mo pa? Kasi ngayon, magka-college na yung isa pa naming sinusuportahan. Gusto ko sa amin siya mag-aral para tuloy namin siyang mag-guide at mapag-aral. Hindi lang basta mag-send ng money. Gusto namin siyang nakatira sa amin para yun, mag-guide siya into So, a much willing better kayo path. magtumulong? Yes. O, Pero pala dito naman sa amin siya. Ayaw.
ayaw. Parang gusto kasi nila doon na lang sa kanila Hindi na para magpadala na lang kami ng pera. hindi naman sila pwede masunod nun. Of course, if you're going to Opo. shell out some amount of money, you Mhm. have to lay down kumbaga yung kasi may mga tulong that there should be no attached condition. Tama? Opo. This is not one of them. Mm. Okay. Ito, kailangan talaga mag-impose ka ng condition. Yes, If you yung don't feel, boundaries. yes, tama ka naman sa part na yan. If you don't feel like sending the money and your condition is, dito ka kasi nag-i-invest ako ng pag-aaral mo eh. Dito Mhm. ka. Di ba? Mm. Opo. Hindi ka mali dyan, ma'am. Alam mo Mhm. ganito, Len, naiintindihan ko yung pagkatao mo. You are, Mhm. you are that kind of a person that people will hate you before they love you. Tama. Okay. Natawa ka kasi medyo kups ka tignan pero malambot ang puso mo. Tama, di ba? Opo. Ikaw yung tipo ng tita na pwede naman lambingin. Yes. Exactly, di ba? Kaya lang, it's just so difficult, di ba, to get past your outer layer kasi nga siguro you're too uptight tignan. Mhm. Tama, mali. Tama. And that's okay. That's completely fine. Pero, let's reverse the roles here. Mhm. Madali kasi ma-misinterpret ito na parang, Papa Jackson, inaabuso na siya ng mga kamag-anak niya. It could be, Mhm. kung hindi willing si Lenlen. Mhm. But you have to remember, she said she's willing. Meron lang siya mga conditions. Ganito, Number one, stop being so uptight. It's okay to be Mhm. strict. Okay, being uptight is so different from being very strict. Iba yung dalawang 'yon. It's okay to be strict, but being uptight is different. I think you're being so uptight, Mhm. Yes. 'di ba? Number Opo. 2, i-reverse natin ng konti yung role. Opo. Ganito. And this is unfair. You can hate me after I'll tell you this, but Okay lang po. this is unfair. Mhm. Ang hirap kasing ganito yan. Ang hirap sa kamag-anak ng asawa mo. Unfair sa'yo to pero sasabihin ko pa rin Opo. Papaliwanag ko lang sa kayo where they might be coming from. Ang hirap sa kanila to because to them, yung tito nila na medyo nakaraos-raos, jowa mo, Opo. could be the only lifeline they have Mhm. to Yeah. get out of that situation. Yes. Minsan ganun Ganun tayo bilang mga Pinoy, di ba? Mhm. May isang umunlad, we wish that person is kind-hearted enough na Mhm. hatakin tayo. To them, that's your partner. Opo. Alright? To them. Mhm. Pero syempre, yung partner mo, hindi mo pwedeng siya lang magde-decide kasi may anak na kayo Opo. Okay. Nakakasunod ka, ma'am? Opo. Okay, now, this is the tricky part. The tricky part is, this is not even your problem to begin with. Mhm. Ito ay problema ng jowa mo. Tama, mali? Opo. Okay. Pero bakit mo siya problema ngayong gabi? Ako alam ko dahilan. Mhm. Sige po. Ikaw muna. Because I wanna know kung saan mo to naiintindihan. Di mo to problema. Problema nyo kasi kamag-anak niya to . Yeah. Pero Ang bakit mo problema problema to? Ang problema kasi, imbes na yun nga, magkaroon kami ng investment, hindi napupunta po doon Napupunta sa iba. Well, apparently that's not your problem. Kasi willing ka naman . Yeah, pero to a certain point, Mhm. like gusto ko rin sana na matulungan sila kung paano nila may angat yung sarili nila. Hindi lang dumipende dun sa kuya nila. Ako ang mismong nag-i-insist sa partner ko po na tulungan mo ng ganito. Pag-applyin natin, sagutin na natin yung pang-apply niya sa Macau. Magsisend na lang ng resume. Hindi pa magawa. Yun yung medyo
Di wag niyong Yung problema tulungan ko. kung gano'n. But I think that's not where I'm heading at. Okay po. The very reason kung bakit problema mo to ngayong gabi, dapat problema to ng mister mo. Alam mo kung bakit? Apo, ano po yun? Because you impose your thoughts on him and you Oh don't my God. and you haven't heard his own ways of probably doing things. Tama. You've not heard your husband. Sure ako dyan, Hindi kasi siya 100%. nagsasalita eh. Hindi siya nagsasalita. It could either be that or he never had the chance. Nagtatanong ako pero parang feeling ko minsan ang insensitive niya na huy, pakialaman mo naman to. Hindi ka na nangingialam. Nakakatawa yung problema ko. Ayaw niya mga ilam. Ako, sure ako sa sinabi ko. Tama. Exactly. That's the point. Kasi, I don't believe he feels like he can't tell you what and how he wants to do things because nararamdaman niya that he will have to defend his own wisdom to his wife. yeah. I think there's the problem. Yeah, tama po. Ang galing mo naman, Papa Jack. Nasense mo agad. Alas 4. Pag ganitong oras, medyo matalino ako. Sa inyo mag-5, bobo ako. So, huwag tayong paabutin ng 5 na. Ang galing. Tama. Yeah, Hindi nga because siya pa nagsasalita eh. kasi alam niya na ayaw mo sa mga kamag-anak niya. Hindi mo sila friends eh. Kasi nag-away kami dati eh. Sinabihan nila ako manipulator daw ako. You could be, very well be. Sometimes, alam ko There. naman po. Ang sakit ng totoo, no? Pero at least na-real talk ako. Kasi syempre pag kinausap ko yung mga kamag-anak ko, bias yun sa akin. Pero coming from you, I think it made sense. Naintindihan ko na Well, yung Len, mga hindi pagsagot. Len, Apo. what you want is not wrong. I don't want you to feel bad for wanting to protect your family. Okay? What you want is not wrong. Okay? Apo. But I think there's a lot that you can hear from your husband when you have a conversation, and that when you talk to him, you are willing to listen to his wisdom. Okay. Will do. Thank you. What you want, Thank you, na-realize ko to. what you want is not wrong kasi you're protecting your family. It's okay. That's completely fine. All of us must do that. Yung estado ng mga kamag-anak niya ngayon, yan ang estado ng jowa mo na na-meet mo siya. Yeah. Tama po. And you pitied him. Tama, mali? Opo. Awa ako sa kanya. And Exactly. I want him to... Hindi mo nga siya kamag-anak eh. Tama? Yes. E paano siya sa mga kamag-anak niya? I get it. Again, hindi ko sinasabing lustayin niyo yung ipon niyo para sa mga kamag-anak niya. Apo. That's not my point. My point is, you can be compassionate. A little bit more compassionate getting what you want. Yun. Compassionate. Okay. I'll try po yun. Pwede yan. Pwede kayong mag-shower ng sabay, tapos sabihin mo sa kanya. Sana pwede, no? Pwede na, ba't hindi pwede? Busy kami lagi, most of the time. Or online, working. That's an alibi. Fine time. Yeah. But pero for talking, lagi kami nag-uusap. Open lahat kami sa lahat ng nararamdaman ko. But I think siya yung hindi nakakapag-open up kasi nga lagi kong napapangunahan. I agree. Which is yun. I think I'll listen to him.
more. Thank you. Thank you so much, Papa Jackson. No, I want to It say made me realize I want to say something. thank you. Thanks for, ano po. Because you want what he wants. Nagpapalambing ka lang talaga. Siguro po. Mhm. Hindi mo ako kayang linlangin, Lenlen. Malambot ang puso mo. Totoo naman. Kaya nga minsan nainis ako eh. Kasi parang napaka-strict ko pero deep inside hindi ko kaya na hindi mag-care. He just doesn't know where to push the right buttons. Mhm. Mhm. Then show him the buttons. Sabi mo, ito dito mo pindutin. Oh, mapagganong ka. Oh. Sige, mamaya po. Mamaya. I like your personality, by the way. Thank you. Thank you. I like people who knows what they want and you know what you want. Mhm. Siguro, yun lang, compromise. And be Yeah. compassionate. Yes, I'll do that. Actually, that's part of my job, but I don't know sometimes how to do it in real world. Pero yes, I'll talk to him. Congratulations. Thank you This so is much. this is halfway solved. Yes, I think so, yes. Yes. Thank you so much. Salamat po. Thank you, Papa Jackson. Thanks, bye-bye.